alam nyo naman na kailangan meron kayong Louis Vuitton. Oh. Kailangan talaga tanggalin yung Imperial Law. Pero kailangan yung public pressure. Kailangan talaga magalsa yung mamamayan laban dito sa batas na ito. At syempre talaga, in the end, ang solusyon talaga dyan, itigil yung privatisasyon ng mga pampublikong serbisyo. Tama yun. Talagang sigurado na kapag i-privatize mo talaga, lahat yan magiging business at lahat yan ay magiging profit yung pupuntahan. Kaya sa bahagi ng Gabriela, itayo talaga yung mga industriya na para national industry. Okay. Para ang makinabang talaga ay Pilipino. mga Pilipino. No? Hindi yung umaasa tayo mula sa ibang bansa. At kung meron na nga tayong kakaunting natitira, yung halimbawa, dati meron tayong langis, i-privatize pa, wala na talagang matitira sa taong bayan. Two quick questions. Sabi ni Secretary Herminio Coloma ng Communications, okay, para naman may patas tayo dito, na, di ba? Kahit konti. Sabi nila, this increase of Meralco was not arbitrary and unreasonable. Comment. Baliktad na baliktad. Napaka-arbitrary at napaka-unreasonable. Sa gitna ng kalamidad, sa gitna ng mga nangyayari sa atin, bigla silang mag-i-increase. And who is Coloma to say that? Wala pang ang public hearing eh. Wala pang ang investigation. He is already prejudging the case. Nakalagay sa batas, ERC ang dapat... Bakit mo lang kanyang masyadong parang, ayoko naman gamitin tong term na to, pero yan ang salita ng... apologist for Meralco. Hindi na apologist, atat na atat. Lawyers for Meralco. Na parang gustong susugan ng sundan ng Meralco, no? Yun nga gusto idagdag dito sa sinasabi ni Misty. Siyempre, lahat yan dapat buwagin natin ng privatization of the public utilities, right? Pero, hindi lang diyan tayo dapat tututok eh. The fact of the matter remains that ang punot dulo nito, the buck stops with President Noynoy Aquino. Okay. Okay? Siya ang nagsisimula nitong lahat. At wag natin ibubukod siya dito sa ganitong klase. Hindi naman siya may kasalanan eh. Kasi, di ba? Bakit hindi Malinis daw siya, wala siyang kasalanan. Hindi. Yung mga kasama lang daw niya ang may kasalanan. So Hindi. dapat hindi Alam siya, mo, ibubukod mo dapat siya. Yun ang problema eh. No? Ang walang magnanakaw kung walang ipapanakaw. Ha? Okay. Kung hindi mo gagamitin yun, DAP tsaka PDAP, kung ano-ano pang discretionary funds yan, at pagmumud mo dito sa mga to para nakawin. No? Okay. Wala silang mananakaw eh. Di ba? Okay. So walang magnanakaw kung walang ipapanakaw. Okay. You know, the evil of Satan, no? Is? It's not that he is the one who steals, but he causes others to steal. Very good point. Okay? That's why you cannot say that wala siyang kasalanan dito. Sa kanya nagsisimula itong lahat. And could we say that part of the reason why Jesus Christ was crucified was because Pontius Pilate washed his hands? Yan. Natumbok ko nga, Eric. Naglilinis ng kamay. Sabi niya, wala akong magagawa dahil ayon sa EPIRA, ay bawal mag-generate ng electricity ang gobyerno. Ayon sa EPIRA, ERC lamang. Si Ducot, ng kapartido ng aking pangalan? uncle. Ano Si pangalan? Sinayda Ducot. Yung na-involved sa PDAF scam. Tama ba yun? Ba talaga pangalan niya? Dukot ba talaga? Hindi ko alam, baka man... Ito si Ducot, involved sa PDAP scam. Pero hindi Pampanga. nagre-resign. Si Rapi Biaso nag-resign. Ngayon, ito pa isa. Napakadali para sa Pangulo na i-certify as urgent ang repeal ng EPIRA. Ang repeal ng Oil Deregulation Law. Hindi totoong wala siyang magagawa. Lagi niya sinasabi, wala akong magagawa, nakatali ang aking kamay. Hindi totoo yan. Presidente ka ng Pilipinas. You can certify as urgent a bill repealing EPIRA. Pero nag-aaral ang Pangulo, palaging nasa computer, hindi ba? O ba't kayo natawa? Kayo na naman, natawa kayo sa nag-aaral ng Pangulo, nasa computer. Computer games yun, Ganun ba yun? nagpa-practice yun. O sige. Nagpa-practice. With the last 3 minutes, I'd like to ask you this. This is a very important question. This goes really to the whole point of the issue, no? Ano ang epekto nito sa pangkaraniwang Pilipino? Kasi yun ang pinaka-importante dito eh. Ano ang epekto nito sa pangkaraniwang Pilipino? Sa pangkaraniwang bahay o tahanan ng isang minimum wage earner. Ang iba pa ay hindi pa nga minimum wage earner. Bakit? Karamihan, contractualization. At yung iba, hindi binabayaran ng minimum wage. So what is the effect of all this gargantuan prices that is being heaped on his back? I will start with Gabriela all the way to Butch.
Ayun, sige, di kami sa mga communities, particular yung sa Tondo namin, kitang-kita namin yung epekto nito, no? Oo. Yung elektrisidad na napakataas, tapos yung matataas na presyo ng bilihin. Sa isang pamilya na nangunguhan, na namamasura lamang, na ang kinikita halos 70 pesos, 100 pesos sa isang araw, babudgetin nila yan sa isang buong araw, hindi talaga yung kakasya. Okay. Ang mga pamilya pa dito, halimbawa sa Tondo, na walang direktang connection sa Meralco Oo. at nakikisubmeter lamang, ay higit na mataas pa ang Oo, binabayaran. kasi may patong, may babayaran pa siya. Patong Oh, yun, yes. eh. Oh. Kaya, imbis na ikakain na lamang, isusubo ng mga anak na napakarami din sa isang pamilya, Oo. hindi na yun magagawa eh. Kasi ibabayad na lang talaga nila dito sa Meralco. Kaya higit na kahirapan yung dulot nito. Okay. Ito ang tawag ng NATFIL dito, forced impoverishment of the Okay. Filipino people. Ang masama, yung gobyerno mismo ang gumagawa ng patakaran para mapuwersa na maging mahirap ang sambayan ng Pilipino. Ang masama pa nito, merong discrimination. Centimos per kilowatt hour lamang ang binabayad ni Henry C. sa kuryente, samantalang tayo ay napakamahal. Nasa Okay. 13 pesos per kilowatt hour up to 16 pesos per kilowatt hour. Tapos dadagdagan pa ng 12% value added tax ni Noynoy yung electricity, kaya talagang lupay-pay na ang sambayan ng Pilipino. 1 million Filipinos dead? Well, anong epekto sa Pilipino? Death. No? Death not just of Filipinos, no? But death of the Republic. No? Okay. Because eventually, may hangganan ito eh. No? May hangganan. Pag papabayan po natin to, magkakaroon ng chaos and anarchy. Okay. No? And if kung kala nitong mga namumuno tsaka yung mga kakuntsaba nila na patuloy ang kanilang kaligayahan, no? At yung mga tao aabot at aabot Sa dun sukdulan. sa point na talagang hindi nakakayanin ng Pilipino. And it will explode spontaneously into chaos and anarchy. And when that happens, no, it's like it's going to be difficult to put Humpty Dumpty together again. No? Yan ang problema ngayon sa atin. No? And sana mamulat ang kanilang kaisipan dahil nandito na tayo sa aking paningin, abot na dito sa hangganan ng pasyensya ng tao. No? Okay. At hindi na sila papayag na sila pinapatay mo na. Bakit pa pati yung kinabukasan ng kanilang anak papatayin? Ninanakaw pa. Ninanakaw pa. Okay. One last point kay Eric before we go. bilis lang. Yung corporate income tax ng Meralco, pinapasa sa atin. Okay. Well, I'll just end by saying, meron pa ako isang kilalang Pilipino, masang-masa na nagsabi, Sir Eric, alam niyo po, minsan pagod na ako maging Pilipino. Ako po si Eric Espina, palaging nagsasabi sa inyo, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi, kaninyong tanan.